Okay, so I would like to present muna ng ating wait lang. Pe-present lang po ako. Bakit nagle-left? For our FBS. Ayan, nakikita po ba? Yes po. Ayan. So, i-continue natin yung ating discussion for the perform workplace and safety practices. Ayan, kasi medyo naputol tayo last time. So, andito na tayo on the chapter 2. Okay, which is the deal with the emergency situation. When an emergency occurs, if you have to tell yourself you can handle the situation. So lahat po tayo dapat nakafocus po tayo pagdating sa situation na in case of emergency. So siguro 'di ba? You have to protect yourself and the injured person from a fire, explosion or other hazard. Try to look at the situation as a whole. So for example, when an emergency occurs, ayan, kung mangyari man ang emergency, steps to take when emergency occurs. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan nating gagawin pag may emergency. Okay, para po ma-focus natin yung ating sarili, i-compose natin sa ating sarili na hindi tayo mag-panic. So number 1 is you have to take a deep breath. Ayan, and then count to 10. Tell yourself you can handle the situation. Check for the danger. Protect yourself and the injured person from fire, explosion, and other hazard. Try to look at the situation as a whole and what does it mean? It is a most serious problem and what you need to do first, ibig sabihin, ano yung una, ang hirap mag-isip kung ano yung unang tawag dito, yung unang gagawin mo pagdating ng emergency. So, the most obvious problem is not always the most serious, 'di ba? Ibig sabihin is yung mga nakikita nating problema is hindi yun yung magiging mga importante or magiging serious. So treat the most life-threatening problem like bleeding or shock first, 'di ba? So yung mga unang tawag dito is yung mga life-threatening na mga problems such as kunwari nasugatan siya or nahulugan siya ng bagay ng mabigat na bagay sa ulo. So yun yung una munang iti-treat. So, depende doon sa problem. So, dapat you have to analyze all the problem muna bago ka magdesisyon na kung ano yung unang uunahin. So, dapat kapag in case of emergency, such as may mga life-threatening, kung ano yung pinaka-importanting problema or ano yung yung life-threatening na problema, yun yung una nating uh, yung pinakauna nating I-handle. concern or iha-handle. Ayan. If you think the person has the spinal injury, do not move him or her unless the danger is great. Ibig sabihin, yung may mga spinal injury such as kunwari nahulog siya, 'di ba? Nahulog sa third floor ng tawag dito na building for example and then nakahiga, wag na wag mo siyang gagalawin or ititihaya or something na babangunin or patatayuin. Hayaan mo Yes. siya na nandun. Hayaan mo Wait siya. na lang yung ambulance, sir. Yes. And then, wag ninyong tawag dito, gagalawin. Kasi may tendency na pag ginalaw nyo yun, kunwari may mga broken spinal cord or broken ribs, and then kapag ginalaw nyo siya, and then nag-trigger na naitusok yung ribs na nabali doon sa kanyang lungs, mas makakaroon pa siya ng problema. So you have to check for the broken bones and other injuries. So i-assess mo siya by checking, which is wag mo siyang babaliktarin or hawakan or something. I-check mo lang if ever na tawag dito. Pwedeng tingnan mo yung damit, itaas mo yung damit or something. Lahat ng mga possibilities na makita mo na may mga broken or fractures is dapat i-assess mo. Ganun po yun. And then, for example, in the
emergency like kunwari mga incident of burns or yung mga napaso. Ayan, may tendency kasi pag napaso tayo, lalagyan natin ng ano ba, yung burnt ointment. Hindi po siya ganun ka-advisable for the medical situation or medical treatment. So, do you have to wash your, tawag dito, your burnt area? Ayan, hindi po pwede na lalagyan mo kaagad ng any ointment or any applications na alam mo, yung iba nilalagyan ng kamatis or something or toothpaste, that is not advisable. So, dapat if ever, depende yon sa klase ng paso. For example, third degree, which is kapag third degree, ibig sabihin is yung talagang nalapnos talaga yung balat, and then after that is talagang nakita mo talagang may sunog talaga siya. So, hindi po siya advisable na lalagyan ka agad ng gamot. So, you have to seek the medical attentions. Ayan, so kunwari sa heat burns or thermal burns such caused by fire, steam, hot object, or hot liquid, scald burn from hot liquid are the most common burns to children and other adults. Ayan, so yung may mga, kunwari, di ba? Nakalimutan mo yung hawakan ng palayok, di ba? Hinawakan mo doon kaagad o talagang mapapasok ka, hindi ka gumamit ng pot holder, sa ka mamadali mo, di ba, nakalimutan mo na mainit pala yon. Ayan, so may mga ganyan na mga situation or mga incident na nangyayari. So ano yung gagawin? You have to wash muna tawag dito, the burnt area. And then after that, saka mo siya i-cold compress. Mas maganda po ikuha nyo siya sa tawag dito sa malamig na tubig or nagyayelo para lang maibsan yung sakit. If ever na, kunwari lumobo na yung balat, di ba? Masakit yun kapag natanggal na, mas mahapdi yun eh. So para maibsan lang yung init or yung burn sensation na nararamdaman, pwede nyo siyang ibabad sa yelo or something na malamig. Ayan, huwag nyo lalagyan ng mga burn ointment kasi minsan nakakasama po yun. Ayan, so next is the cold temperature burn are caused by skin exposure to wet, windy, or cold conditions. So yung tinatawag nila minsan kapag sa sobrang lamig, ayan, nagkakaroon ng frostbite, di ba? Yung yung namumula yung balat. So tapos mahapdi. Ayan, lalong-lalo kapag kunwari tawag dito, pupunta ka ng Baguio, galing ka dito sa Manila, mainit dito, and then pagdating doon, nabigla yung temperature yung balat mo. So, nagkaroon ka ng cold temperature burns. Minsan, makate na mahapde yung kanyang sensation na nararamdaman. So, gagawin doon is, you have to hot compress po yung gagamitin. So, dahil sa cold, di ba, hot compress po yung gagamitin mo para lang maibsan yung kate at saka yung tawag dito, yung kanyang sensation na medyo unease sa iyo. And then, next is the electrical burns are caused by the contact of electrical source by lightning. Ayan, napaka-importante po yan kasi lalo-lalo na kapag may mga thunderstorm, ayan, so minsan natatamaan ng kidlat, minsan nabubuhay, pero karamihan namamatay sila. Yes, walang nakakaligtas kapag tinamaan ka ng lightning. Ayan. So, electrical burns, such na kuryente ka, may mga instance din na yung mga tao na nakokuryente is nabubuhay din naman. Yung iba naman, kapag hindi lumabas yung kuryente sa katawan, tawag dito. Kasi kapag lumabas yung kuryente sa katawan, nagbibitak or nagkakaroon ng cracks dun sa mga dulo ng kuko. Doon kasi lumalabas yon sa mga dulo ng mga daliri, nagka-cracks doon. So, doon lumalabas yung kuryente, sumasabog. So, if ever na hindi nakalabas or something na kuryente ka talaga, may thermal shock na tinatawag, mamamatay ka kasi syempre, liquid yung ating laman ng ating body, di ba? So, nagiging conductor tayo. So, if ever na tawag dito, may mga instant na nabubuhay din at namamatay talaga sila. Mas prone po or mas marami pong fatal incident kapag nakuryente. So, if ever naman na may chemical burns are caused by the contact with the household or industrial chemicals in a liquid, solid, or gas form, such as acids, natural foods such as the chili peppers, which contain substance irritating the skin, can cause the burning sensation. Ayan, lalo